Sumagot ang ating bida na kaya niyang humampas gamit ang martilyo, pero aminado siyang wala siyang alam sa tamang kontrol ng lakas at balanse, lalo na sa gravity na sinasabi ng panday. Sinabi pa niya sa panday na mas mabuti kung siya na lang ang sasali mag-isa, dahil siya lang naman ang tao sa shop. Ipinaliwanag niya na kulang sila sa tao at wala ring magtuturo kung paano gamitin ang malaking martilyo. Dahil dito, nagtanong ang panday sa kanya nang may pagdududa kung kaya ba talaga niyang iswing o gamitin ang sledgehammer. Sumagot si Wang Sheng na kaya naman niyang iswing ang martilyo, pero aminado siyang hindi niya alam kung paano kontrolin o balansehin ang puwersa nito. Dahil dito, medyo nainis ang panday at sinabihan siya na wala siyang alam sa gravity, at ang gawin na lang niya ay hampasin ito ng buong lakas at huwag na mag-alala sa iba pang detalye. Niyaya na ng panday si Wang Sheng na lumapit at subukan na agad ang paghawak sa martilyo, habang mainit ang pugon, pinagmamadali siya nito na simulan na ang trabaho. Pagkakuha ni Wang Sheng sa martilyo, napansin niyang mabigat ito at hindi niya alam kung anong klaseng material ang ginamit, pero sa kabila nito, kalmado lang siya at iniisip na kahit mabigat, parang madali pa rin ito para sa kanya, na nagpapakita ng kanyang lakas at kumpiyansa. Tinanong pa ni Wang Sheng ang panday kung sigurado ba itong gusto niyang gamitin niya ang buong lakas niya. Pero naiinip na ang panday at sinabihan siyang tigilan na ang daming salita at bilas na lang ang pagampas. Pagkatapos nito, hinawakan ni Wang Sheng ang martilyo at buong lakas itong inihampas pababa. Sa sobrang lakas ng tama, nagkaroon ng malakas na pagsabog at nagkabitak-bitak ang pinukpukang nitong bakal. Dahil dito, nagulat ng sobra ang panday, at napatulo pa ang sipon nito sa gulat. Maya-maya, ngumiti si Wang Sheng at sinabi na sinunod lang naman niya ang utos ng panday na gamitin ang buong lakas niya. Kasabay nun, bigla na lamang nabasag ang hawak ni Wang Sheng, kaya wala na lamang nasabi ang ating bida. Sa kabilang banda, napansin ng ibang tao ang nangyari at tinanong si Old Man Lee kung ano ang problema. Habang tumatawa, sinabi nila na huwag maliitin si Wang Sheng dahil mukhang bata man ito, may taglay itong kakaibang lakas. Nagtaka naman si Old Man Lee at pilit na kinumbinsi ang sarili na baka may diferensya lang ang bakal, at hindi dahil sa lakas ni Wang Sheng ang nangyari. Pero agad siyang kinontra ng iba, sinabing napakalakas talaga ng nakuha niyang katulong. Dahil dito, biglang natauhan si Old Man Lee at napagtanto ang potensyal ni Wang Sheng. Kaya tinanong niya ito kung interesado ba siyang subukan ng isang espesyal na paraan ng pagpapanday. Nagulat si Wang Sheng at nagtanong kung ano yun. Pagkatapos, ipinakita ng panday ang isang napakalakas at kakaibang teknik, ang perennial forging, na tila isang mataas na antas ng forging na may matinding apoy at enerhiya. Ipinaliwanag ni Old Man Lee na kailangan siyang tulungan ni Wang Sheng na gumawa ng isang bagay bilang kabayaran sa pinsalang nagawa nito sa kanyang shop, para sa panday, iyon ang paraan para mabawi ang nasira. Pero hindi pumayag agad si Wang Sheng at nagreklamo, sinabing utos naman ng panday na gamitin niya ang buong lakas niya, kaya bakit siya pa ang pagbabayaran? Dahil dito, uminit ang ulo ni Old Man Lee at sinagot siya na sinira na nga niya ang mga gamit, tapos itatanggi pa niya. Nauwi tuloy sa pagtatalo ang dalawa, parehong matigas ang ulo at walang gustong magpatalo. Sa huli, pumayag si Wang Sheng at sinabi na tutulungan niya ang panday gumawa ng isang bagay, kapalit na mabura na ang utang niya sa pinsala. Pagkatapos, inilabas ng ating bida ang isang misteryosong kahon at sinabi na kailangan niya ang tulong ng pantay para mabuksan ito. Nagulat man si Old Man Lee, pumayag na rin siya. Kaya sinabi ni Old Man Lee na handa na sila at tinawag pa siyang Little Killer, saka sila umalis upang simulan ang susunod na gagawin. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang kakaibang lugar na puno ng mga sandata at tila isang lihim na forging area. Nagtaka si Old Man Lee at tinanong si Wang Sheng kung paano nito nalaman ang lugar na yon. Ngumiti si Wang Sheng at ipinaliwanag na napansin niyang walang apoy o uling sa pugon pero napakataas ng temperatura. Kaya nalaman niyang may ibang paraan ng paglikha ng init sa loob. Dagdag pa niya, may mga balita tungkol sa isang lihim na lugar na tinatawag na Linglong Court sa Tiangongfang, kaya pinagsama-sama niya ang mga impormasyon at nahulaan ang lokasyon. Dahil dito, namangha si Old Man Lee at napaisip, kinilala ang talas ng isip ni Wang Sheng at nasabing napakatalino nito. Kasunod nun, lumapit sila sa malaking maso, at pinakita dito ang isang kakaibang materyales. Habang naghahanda na ang ating bida sa paghampas, pinayuhan siya ni Old Man Lee na dahan-dahan muna ang hampas.
Sa unang palo, agad na nagliyab ang pulang materyal, tila may kakaibang enerhiya sa loob nito. Sa lakas ng tama, mabilis itong natunaw at kumalat na parang buhay na metal. Namangha si Old Man Lee sa nakita niya, ngayon lang niya nasaksihan ang ganitong klaseng lakas, isang perpektong resulta ng perennial forging. Habang hawak niya ang tunaw na metal gamit ang sipit, hindi niya napigil ang mapangiti. Ganito pala ang tunay na kapangyarihan, bulong niya, habang mas lalo niyang kinikilala ang kakaibang talento ni Wang Sheng. Habang patuloy ang ating bida sa pag-forge, napaisip siya. Ang tinatawag na 100-fold forging ay hindi naman talaga kailangang umabot sa 100 beses sa paghampas nito. Ang mahalaga ay maabot ang tamang bilang ng pagtitiklop upang makuha ang perpektong tigas at tibay ng bakal. Kapag sumobra, lalo lang itong lalambot. Sinabi ni Wang Sheng na hindi naman kailangang umabot sa 100 beses ang pagtitiklop ng bakal. Ipinaliwanag niya na kapag naabot ang tamang bilang, doon nagiging pinakamainam ang tigas at tibay nito. Napagtanto rin niya na sa ganitong sinaunang paraan ng pagpa-forge, unti-unting nawawala ang carbon sa bakal, at ang tamang dami ng carbon ang susi sa magandang kalidad nito. Kapag kulang o sobra, maaapektuhan ang lakas at katangian ng materyal. Kaya nahihirapan ang mga sinaunang panday ay dahil wala silang sapat na kaalaman sa agham ng materyales. Pagkatapos nito, bigla na lamang siyang tinignan ni Old Man Lee, halatang naguguluhan sa sinabi ni Wang Sheng. Tinanong niya kung paano malalaman kung ilang beses ba dapat hampasin ang bakal para maging perpekto ito. Sumagot si Wang Sheng na walang eksaktong sagot dito, kailangan itong subukan at mararamdaman mo rin kung kailan tama na ang bilang. Pero hindi agad naniwala si Old Man Lee at inisip na napakahirap at parang walang kasiguraduhan ng paraang yon, para sa kanya, parang aksaya lang ng oras ang paulit-ulit na pagsubok. Ngunit ngumiti si Wang Sheng at diretsahang sinabi na kung hindi siya handang mag-eksperimento sa materyales, wala siyang mararating at mananatili siyang talunan. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na walang shortcut sa landas ng pagkatuto at paghasa ng kakayahan, akala mo man na may mas madaling paraan, pero sa totoo lang, bunga lang yon ang karanasan ng mga nauna at ng tulong ng iba. Dagdag pa niya, sa anumang larangan ng kaalaman, iisa lang ang prinsipyo, paulit-ulit na eksperimento, iba-iba man ang paraan na tahakin, sa huli ay iisa rin ang patutunguhan. Napuno ng pawis ang mukha ni Old Man Lee habang pilit niyang inuunawa ang sinabi ni Wang Sheng, halatang nahirapan siya sa ideya ng pag-eeksperimento lalo na't kakaunti lang ang materyales na mayroon siya. Agad siyang nagtanong kay Wang Sheng kung paano siya makakapagsubok kung sapat lang ang bakal para makagawa ng isang sandata. Tinuro naman siyang sinagot ni Wang Sheng na nasa kanya ang desisyon, kung nais niya ng makapangyarihang sandata o bagong paraan ng pagpa-forge, kailangan niyang magsakripisyo at magsumikap, dahil kung ayaw niyang mag-effort, walang ganong madaling paraan. Sa sandaling yun, tila may napagtanto si Old Man Lee, kaya unti-unti siyang napangiti hanggang sa tuluyang matawa ng malakas. Dahil dito, nagkaroon ng matinding enlightenment si Old Man Lee sa sinabi ng ating bida, at sa wakas ay nabasag ang matagal na niyang limitasyon, umalab ang kanyang enerhiya at tuluyan siyang nag-level up matapos ang mahabang panahon. Dahil dito, natuwa ang ating bida dahil naging matagumpay ang kanyang pagpapaliwanag at nakatulong siya sa panday upang maabot ang panibagong antas. Nakita ito ng mga nakapaligid at labis silang nagulat sa biglaang pag-angat ng kanyang lakas. Pagkatapos mag-breakthrough ni Old Man Lee, labis ang kanyang tuwa at agad siyang nagpasalamat kay Wang Sheng sa malaking tulong nito. Dahil sa bagong kaalaman, handa siyang suklian ang kabutihan ng ating bida at tinanong kung ano ang nais nitong kapalit. Ngunit simple lamang ang hiling ni Wang Sheng, hindi niya ito pinalaki at humingi lang ng tulong upang makahanap ng mga eksperto na makakatulong sa pagbukas ng isang espesyal na kahon. Hindi agad pumayag si Old Man Lee, dahil may naipangako na siya noon, kaya hiniling niyang mag-isip si Wang Sheng ng ibang paraan. Sumang-ayon naman si Wang Sheng sa sinabi nito. Naisip ng ating bida na may mahalagang sikreto sa malaking batong tablet, napagtanto niya na upang makumpleto ang pagbabago nito, kinakailangan itong ukitan ng tamang mga simbolo o sulat, na unawaan din niya na dahil sa kakaibang katangian ng tablet, hindi basta-basta ang pag-uukit, kailangan ng mahusay na kasanayan sa kaligrapiya at pag-ukit upang maisakatuparan ito ng tama. Dahil dito, napagtanto ni Wang Sheng na kakailanganin niya ng tulong mula sa mga bihasang eksperto upang mabuksan at lubos na maunawaan ang misteryong nakapaloob sa tablet.
Kasabay nun, sinabi ni Wang Sheng kay Old Man Li na hindi niya kailangan ng malaking kapalit, sa halip, hiniling lang niya na tulungan siyang makahanap ng isang master carver, at kapalit nito ay siya mismo ang mag-aaral ng calligraphy at stone carving. Nagulat naman si Old Man Li dahil napakasimple lang ng hinihingi ng ating bida. Dahil dito, agad niyang tinawag si Old Man Lu at sinabi na may utang siya rito, kaya ipinagkatiwala niya si Wang Sheng upang turuan ng stone carving, at tiniyak pa niyang sapat ang kakayahan ng binata. Kaya nagtaka naman si Old Man Lu sa kanya na may pagtataka. Pagkatapos nito, lumapit si Old Man Lu sa ating bida at sinimulan siyang turuan, ipinaliwanag niya na kung nais niyang matutunan ang stone carving, kailangan muna niyang magsanay ng husto, gumawa ng daan-daang stone tablets, iguhit ang mga karakter, at ukitin ang mga ito ayon sa tamang marka. Dagdag pa niya, may alagad siya na pwedeng makatulong kay Wang Sheng sa basic skills upang mas mapabilis ang pagkatuto nito. Napaisip naman ng ating bida at napagtanto niya na hindi lang simpleng pag-ukit ang kailangan din niyang matutunan ang pagguhit at pagsusulat upang maisakatuparan ang kanyang plano sa stone tablet. Ngunit nilinaw ni Old Man Lo na hanggang pag-ukit lang ang kaya niyang ituro, at kung nais matutunan ang calligraphy, kailangan itong aralin ni Wang Sheng sa sarili niyang pagsisikap. Kinabukasan, sa tirahan ni Wang Sheng sa Tiaingong City, kasama niya si Old Man Li. Habang dala na nito ang kahon ni Wang Sheng, ipinakita nito ang laman at ipinaliwanag na nabuksan ng araw ang kahon. Sa loob ay isang kwintas na mas advanced kaysa sa kasalukuyang gamit ni Wang Sheng, ngunit may kasamang babala ang panday, may nakaimbed na tracking formation dito, kaya kapag ginamit, maaaring matunton ang kinaroroonan niya. Kaya napaisip ang ating bida kung sino ang nasa likod nito, kung ang City Master ba, o si Blue Hair ba, o ang mismong gumawa ng kwintas. Dagdag pa ni Old Man Li, ipinaliwanag niya kay Wang Sheng na ang kwintas na nakuha nito ay may tracking formation, pero hindi na ito dapat ikabahala. Ayon sa kanya, may isang matagal na niyang kaibigan ang nag-disable ng tracking, kaya maaari na itong gamitin ni Wang Sheng nang walang takot na matunton o makilala ng gumawa nito. Kahit ang mismong lumikha ng kwintas ay hindi na rin kayang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa camouflage effect. Dahil dito, natuwa si Wang Sheng at pabirong sinabi na tinuturing pala siya ng panday bilang kaibigan, tinanggap niya ito bilang isang pabor at pasasalamat sa tulong ng panday. Sa kabilang banda, may isang misteryosong lalaki, at ito ang may-ari ng pendant na hawak ng ating bida, bigla na lamang itong nakaramdam ng pagbabago sa kanyang suot na pendant. Napagtanto niya na kapag may nagbukas ng kahon malapit sa kanya, dapat sana'y sasabog ang kwintas, palatandaan na may nanghihimasok sa kanya. Ngunit sa halip na mangyari yun, napansin niyang tila may pumihil o nagbago sa epekto nito. Dahil dito, agad niyang naisip na si Wang Sheng ay humingi ng tulong sa Linglong Pavilion. Sa kanyang malamig na ngiti, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at tuluyang hinarang ang koneksyon ng tracking. Sa huli, iniutos niya na pabayaan na lamang si Wang Sheng, ngunit may babala, huwag na itong babalik muli. Pagbalik sa tirahan ni Wang Sheng, sinubukan niya ang nakuha niyang kwintas at ginamit ang disguise nito. Napansin ni Old Man Li na napakaganda ng epekto, hindi ito madaling makita o maramdaman, kaya perpekto ito para sa pagtatago ng pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, ibinigay niya kay Wang Sheng ang direksyon kung saan matatagpuan ang batang alagad ni Old Man, at nasa kabundukan nito sa labas ng kabisera, kasama ang eksaktong lokasyon nito. Tinanggap ito ni Wang Sheng ng may kumpiyansa, at nagpaalam siya agad kay Old Man Li. Desidido siyang puntahan ang alagad upang simulan ang kanyang pagsasanay sa pag-ukit at pagsusulat, bilang susunod na hakbang sa kanyang plano. Habang papunta si Wang Sheng sa Tiangongfang, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Napansin niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya. Sa paligid, may ilang kalalakihan na tila normal lang sa unang tingin, pero halatang may masamang intensyon. Nakatingin sila kay Wang Sheng at parang sinusundan ang bawat galaw niya. Naisip ng ating bida na kakaiba ang sitwasyon, ramdam niya ang mabigat at nakakatakot na aura ng mga taong nasa paligid, halatang hindi basta-basta ang mga ito, at tila maraming malalakas na kalaban ang nagtipon. Napagtanto niya na malamang ay walang mang-ahas basta umatake sa mga tao ng Linglong Pavilion, dahil sinusuportahan ito ng maraming makapangyarihang masters. Dahil dito, naisip niyang posible na ang mga taong naroon ay hindi nagkataon lang, maaaring naroon sila para harangin o bantayan siya. Nasabi pa ng ating bida na tila nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan,
Napaisip siya kung paano ito nangyari, posible kayang may nangialam sa kahon na may selyo na hawak niya. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala kung sino ang may kagagawan nito. Sa kanyang isip, iilan lang ang may kakayahang magpakilos ng ganoong aming malalakas na tao sa kabisera, ang City Master o kaya'y isang makapangyarihang matandang eunuch. Doon niya napagtanto na may seryosong nagbabalak laban sa kanya, at hindi ito basta-basta kalaban lamang. Kaya hindi napigilan ng ating bida ang sarili at nagtanong siya sa isa sa mga kalbo kung sino ang may pakana sa pag-atake sa kanya. Ngunit imbes na sumagot, agad siyang hinarap ng kalbo ng may galit, binalaan pa siya nito ng pasigaw na huwag haharang, kung hindi ay aalisin niyang araw ang kanyang mga paa. Nagulat ang ating bida at napaisip kung anong klaseng cultivation technique ang ginagamit ng kalbo dahil kakaibang araw ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, dali-dali nang tumakas ang ating bida, sabay sigaw na hindi niya gustong tumakbo mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, narating ng ating bida ang labas ng kabisera at agad na sinimulan ang kanyang pagsasanay kasama ang batang disciple ni Old Man Lu. Ngunit hindi naging madali ang lahat, agad siyang pinagalitan ng batang guro, sinasabing siya na raw ang pinakawalang kwentang estudyante na nahawakan nito. Kahit ang mga basic na ukit ay hirap pa raw siyang gawin, kaya wala pa siyang karapatang matuto ng mas komplikadong carving. Nainis naman dito ang batang lalaki, kaya bilang parusa at pagsasanay niya, inutusan siyang paulit-ulit na gumawa ng simpleng triangle sa bato. Habang nagtitiis ang ating bida, napagtanto niya na ang batang patuloy na nagbibigay sa kanya ng leksyon ay walang iba kundi ang batang disciple ni Old Man Lu, na tila mas istrikto pa kaysa sa mismong guro nito. Napagtanto ni Wang Sheng na kahit 15 taong gulang pa lang ang bata, napakahaba na ng kanyang karanasan sa pag-uukit, mula pa pagkabata ay nagsasanay na siya, kaya umaabot na ng 8 taon ang kanyang practice. Dahil dito, ikinumpara niya ang sarili niya sa kanyang guro at napagtanto niyang napakalayo ng agwat ng kanilang kakayahan. Para sa kanya, ang sariling talento niya ay halos wala pa sa kalingkingan ng guro kaya nasabi niya sa sarili na parang biro lang ang pagitan nila. Samantala, ang ating bida ay patuloy lang sa pag-uukit, habang napapaiyak na lamang ito sa kanyang pagsasanay. Kinagabihan, nagtungo ang ating bida sa bahay ni Old Man Lu. Pagdating doon, naalala ng ating bida ang matandang Daoist na si Old Man Lu, ang taong nagturo sa kanya kung paano magsulat at humawak ng panulat noon. Ayon sa mga kwento, si Old Man Lu ay dating mula sa Legion Temple, ngunit sa hindi malinaw na dahilan ay bumaba siya ng bundok at piniling mamuhay ng mag-isa sa lugar na iyon. Sa kabila ng kanyang pag-iisa, kilala siya bilang isang mabait at mapagkumbabang tao na laging handang tumulong sa mga taga-nayon, kaya mataas ang respeto sa kanya ng mga tao. Dahil dito, lalo pang naging seryoso ang ating bida, dahil alam niyang hindi basta-basta ang taong kanyang haharapin at may matututunan siyang mahalaga mula rito. Mula sa loob, habang hirap na hirap sa pagsusulat si Wang Sheng, pinapaalalahanan ni Old Man Lu na dahan-dahan lang sa bawat galaw ng kanyang brush. Ngunit kahit anong ingat niya, halata pa rin na hindi niya makuha ang tamang kontrol at forma. Sa kabila nito, hindi siya pinagalitan ni Old Man Lu, sa halip, kalmado itong nagsalita at pinuri ang lakas ng ating bida, na kahit sa kabisera ay bihira ang mas hihigit pa sa kanya. Pero ipinaalala rin ni Old Man Lu na hindi sapat ang lakas lamang, kailangan din ng kontrol, disiplina, at tamang pag-unawa, lalo na sa paggamit ng panulat. Kasunod nun, nagsimula ng magturo si Old Man Lu, kaya dahan-dahan lang itong nagsusulat habang nagpapalabas ito ng kanyang aura. Kasabay nito, bigla na lamang lumitaw ang kanyang kapangyarihan, na parang nagkaroon siya ng clone. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang napasok si Wang Sheng sa illusion ni Old Man Lu. Akala ng ating bida na tila inaatake siya ng kalaban gamit ang malaking brush nito. Dahil dito, todo iwas siya sa mga atake habang pilit niyang pinipigilan ang mga ito. Ngunit nanlaki ang mga mata ng ating bida nang mapagtanto niyang isa lamang palang ilusyon ang lahat. Dahil dito, lalo siyang namangha kay Wang Sheng kay Old Man Lu, sapagkat napagtanto niyang ang matandang nasa kanyang harapan ay hindi basta ordinaryong guro, kundi isang tunay na dalubhasa. Ipinaliwanag ni Old Man Lu na tunay mo lamang masasanay ang iyong kapangyarihan kapag natutunan mo itong kontrolin ng tama. Napansin din niyang tila may itinatago pa ang ating bida, kaya tinanong niya ito. Dahil dito, biglang naunawaan ng ating bida ang prinsipyo,
Napagtanto niya na yun pala ang tamang paraan, ang pagsasama ng lakas at kilos sa bawat galaw. Matapos ang mga aral ni Old Man Lu, lumipas ang kalahating buwan at nanatili ang ating bida sa kanyang tahanan.